Alright, good evening everyone. Welcome again sa ating panibagong live. So this is GATV Reaction. Alright, at magre-react tayo dito sa tatlong balita na ating nasagap ngayong araw na ito. Yan. So guys, yung mga nandito na, please don't forget to tap the screen and share the live. No, yung algorithm natin hindi pa bumabalik. So okay lang yan, pagtyaga-tyagaan natin, okay? Ang importante, nakakapag-live tayo. Doon sa mga naghahanap sa atin, bakit di tayo nakapag-live ng mga nakaraang araw, busy po tayong nag-create ng mga videos or contents, no? At sobrang haba at dami nung mga venue na pinagsagawaan noong tribute, global tribute para kay Tatay Digong. So napakadami nun. Hinanap pa natin isa-isa, no? At inedit pa natin siya. So, buti na lang merong AI, okay? Nakatulong sa atin para hindi masyadong mahirap-hirap yung pag-edit natin, no? So, yan. Maraming salamat. So, guys, shoutout muna sa mga nandito sa 5 million viewers natin. Parang bumabalik ako sa dati kong live, no? Nagsisimula ako. Nung nagsisimula ako, ganito yung mga viewers, di ba? May galit pa sa akin si TikTok. Yan, kaya ang baba pa ng ating algorithm. So please guys, share the live and yan, share ninyo, repost ninyo, and don't forget to tap the screen guys, no? So anyway, before we start, no, gusto ko lang i-open sa inyo na meron tayong bagong movement, which is yung Rest Back Pilipinas. Yan, aside from bring him home kay former President Rodrigo Roa Duterte at kami naman nila Sir Inertia, Kaganapan, si Ma'am Isay, meron tayong movement. Ito po ay may kinalaman. Okay, saka ako nasasabihin, basta Rest Back Pilipinas, once na makumpleto na namin itong tawag dito, guidelines. Yan, paano kayo makasali sa project na to, yung Rest Back Pilipinas. Sasabihin po namin sa inyo rito, kaya mag-antabay lang po kayo dito sa ating channel. So don't forget, yan ulitin natin guys ha, tap the screen, share the live sa 7 million viewers natin. Yan. Abangan niyo, sumali kayo at mag-join kayo dito sa Rest Back Pilipinas, no? At siyempre, doon sa mga mahilig mag-create ng content, mga nagla-live dito sa sa TikTok, yan. Welcome na welcome kayo dito sa movement na to, yung Rest Back Pilipinas. Napakaganda nito. No po. At malaking tulong to hanggang doon sa 2028 presidential election. So gagamitin natin tong movement na yan. So yan. Sa tulong yan nila Sir Inertia, sa pangunguna pala nila Sir Inertia, Kaganapan at ni Madam Isay, ito pong gagawin po natin. I-explain po namin to habang magpapatuloy. So gusto lang naming banggitin na meron tayong hindi lang tayo basta live. So meron tayong gagawin. Yan, Rest Back Pilipinas. So, yan. So, yan guys, no, gusto ko lang ibalita sa inyo habang nag-i-scroll ako kahapon at kanina ng mga nakang araw, ito yung lumabas. 'Di ba? Yung biro mong hirap na hirap ako mag-edit. 'Di ba? Hirap na hirap tayo mag-edit ng mga videos, maghanap ng mga venues, 'di ba? Mga pictures ng mga kababayan natin na nagsagawa at nakiisa doon sa tribute para kay Tatay Digong sa kanyang kaarawan, ang bilib mo ang ibabalita nila, ano, ayon sa GMA fake news, okay, yan, galing daw sa PNP, yan, around 60,000 Pinoys join in 200 rallies nationwide, hindi Pilipinas, eto Pilipinas pa lang to, nationwide. Alright? 200 rallies nationwide for Duterte's birthday. 260,000 lang ba yung umattend, 'di ba? Sa hirap na hirap ako mag-edit sa sobrang dami ng umattend doon sa tribute kay Tatay Digong. Tapos ang ibabalitan ninyo 60,000. And then kayo, no, nasa mainstream kayo. Kahit nasabihin nyo may source kayo which is the PNP, 'di ba? Hindi nyo man lang pinak-check. 'Di ba? Yan ba maiimbitahan kaya yan ng TRICOM? 'Di ba? Maiimbitahan kaya yan? 'Di ba? No, 60,000 no. Kaya doon sa likod ng picture ni Tatay Digong dito sa taas, makikita nyo,
Na black and white lang eh, hindi ko masyadong ipinakita. Actually, pwede nating ipakita. Wait lang. Tingnan natin kung may copy tayo dito. Papakita natin sa inyo kung 60,000 lang ba yung umattend. Yan, wait lang ah. Para makita ninyo. 60,000 lang daw yung umattend eh. Davao Tribute. Tingnan natin yung Davao. Diba? Davao lang muna, hometown ni Tatay Digong. Alright. Ito. Okay. Na-save na natin. Wait lang, medyo mabagal ah. Yan, sinash pa natin eh. Para siguradong meron tayong resibo. Tayo dito, hindi naman tayo fake news, no? Based on facts lang naman tayo. Ito pong picture na to galing po sa SMNI. Alright? Maaga-aga pa to, hindi pa to gabi, no? Wala pa yung top view na trending right now doon sa Davao City. 'Di ba? Nung ipinakita yung dagsa ng maraming tao nung kinagabihan. Ito umaga pa to. Ang bandang hapon, paggabi pa lang to. Sobrang dami na ng mga tao na umattend po doon sa Davao City. Ito, grabe, 'di ba? So aside from that, tingnan natin kung meron pang ibang pictures. Yan, na may papakita natin. Yan ba 60,000 lang ba yan? 'Di ba? Ito talagang GMA fake news 'di ba? Sila yung makabagong ngayon, makabagong ABS-CBN. Kaya ewan ko lang baka dapat ito yung mga iniimbitahan ng Tricom din eh. Ayan. Ito kasi na kasi videos eh. Pero i-screenshot na lang. Ito to. Ito gabi. Yan. Eto guys, pinapakita lang natin yung mga pictures na nandito para kasi gusto nila, kailangan daw may proof pag magpapakita ka or magbabalita ka ng isang bagay or mag-share ka lang ng iyong opinion, reaction, kailangan meron ka daw proof. So ito yung isa, ito yung gabi. Kanina mga hapon pa yon, ito yung gabi. Alright. Davao City pa lang tong pinag-uusapan natin guys, wala pa yung ibang location. 'Di ba? Wala pa yung sa Mindiola, wala pa yung sa Kidapawan, no? Yung iba't ibang bahagi ng ng tawag dito ng Visayas wala pa. Ayan, nakikita nyo ba? 'Di ba? Kung gaano karami yung mga umattend doon sa tribute kay Tatay Digong, Davao City pa lang po ito. Grabe, 'di ba? Estimated as per SMNI, okay? Estimated na sa 330,000 na mga tao, di may binalita nila. 'Di ba? Wait lang, pakita natin yung balita nila ng buo. Baka sabihin pinuputol natin eh. Ayan. Ito po galing po sa GMA Fake News Online. Yan, nakita nyo Yan you can search din. Ita-type nyo lang doon GMA rallies. Yan, lalabas na po yung balita tungkol po sa rally ng isinagawa ng ng mga taga-suporta ni Tatay Digong sa rally. Alright, makikita nyo po doon. Yan. PNP ayon daw sa PNP, 60,000 lang ang mga Pinoy na nakipagkaisa sa 200 rallies nationwide. Etong ipinapakita ko ngayon dito, 'di ba? Isang picture pa lang to at isang location pa lang, which is yung Davao City, yung mismong hometown ni Tatay Digong, ay umaabot na po ng 330,000. 'Di ba? Paano nating sasabihin na 60K lang ang umattend? 'Di ba?
Saan ba nila kinukuha yung mga datos nila, information nila? Parang walang pinagkaiba doon sa ano, no? Sa mga survey na lumalabas. Hindi accurate. O, di ba? Ito kaya papatawag kaya to sa Tricom. Ipapatawag kaya. Hi, Sir Maglalayas. Yan, welcome po. Yan. Ayan. Hindi ko lang alam mainstream sila eh. Kasi 'di ba ang sabi nga nila doon sa Tricom, sabi nga ng Tricom, ang mainstream media daw meron daw silang tawag dito, rules and regulations, 'di ba? At meron silang sinusunod na kailangan daw based on facts, katotohanan lang yung mga ibinabalita, 'di ba? Anong kayang masasabi at matatawag po natin sa ganitong mga balita? 'Di ba? Oo, mainstream 'yan, 'di ba? Paano ngayon paniniwalaan ng tao yung mga balita ninyo? Kung ganito, yung ibinabalita nyo hindi tunay, 'di ba? Ang tanong diyan, ano pang purpose ng ganyang mga balita? Bakit nagbabalita, no? This is only a mind conditioning dun sa mga kababayan natin na yung iba pilit na kapikit kahit kitang-kita naman na hindi na marami talagang nakipagkaisa doon sa ano sa ginawang tribute kay Tatay Digong. Napakadami. Ayan oh, inabot pa nga ng gabi yung iba galing sa Mindiola tapos pumunta pa ng Liwasan. Ganon, ka-supportive yung mga taga-suporta. At the same time, yung pagkakataon nito, walang ayuda. 'Di ba? Ayun yung hindi maipagkakaila. Walang ayuda, 'di ba? Walang hatakan, 'di ba? Hindi naghilaan, 'di ba? Kusa yung tao na pumunta at nakipagkaisa po diyan. Not only in Davao City, 'di ba? Marami pa, nandiyan yung Cebu, nandiyan yung Kidapawan, nandiyan yung Cotabato, 'di ba? Nandiyan yung dito sa Metro Manila, 'di ba? At marami pang lugar dito sa bansa natin. Aside from that, meron din sa US, sa Amerika, 'di ba? Meron din Canada, meron din UK, meron din sa Switzerland, Australia, 'di ba? Mismong Antarctica nga meron din. Sinisigaw din yung pangalan ni Tatay Digong. Ito yung ayaw nilang ipakita. Ito yung ayaw nilang malaman ng mga tao. 'Di ba na until now na marami pa rin talagang naniniwala sa dating Pangulong si PRRD. 'Di ba? Ang dami pa rin talagang nagmamahal sa kanya. Bakit kaya? Bakit kaya ganyan na lang silang magbalita? 'Di ba? Ito'y kasi panliligaw 'to eh. 'Di ba? Misinformation 'to. Kahit sabihin mong meron kang source which is the PNP, 'di ba? Source niya PNP, manliligaw pa rin 'to. Biruin mo tignan niyo yung oras kung araw at oras kung kailang ipinablish. Hindi naman 'to early. Oh. Yan oh. Kita nyo ba? Yan nilakihan ko. Yan, publish March 30, 2025, 10:45 AM. Updated, in-update pa nila March 30, 2025, 1:42 PM. Diba? Kita ninyo, 2 days na lumilipas, hindi nyo pa rin chinek, nag-update pa kayo dyan, hindi nyo man lang binago yung headline ninyo. Diba? Ito yung isang mind conditioning na naman ng mga mainstream media. Kaya hindi ako magtataka kung bakit maraming mga Pilipino na ayaw nang makinig sa mainstream media at maraming nananawagan na mga kababayan natin ay nakikita ko sa social media. Ako wala naman akong post na gano'n no, na panawagan. Pero may marami ako nakikitang post na panawagan na i-block or tawag nito, boycott na yung mga mainstream media nito na nagpapakalat pa rin ng fake news until now. Kasi nga, dinadaya ninyo yung isip, 'di ba? At yung damdamin ng mga kababayan natin para pumanig sa inyo. 'Di ba? Ang mahirap, ang mahirap sa kanila, hindi na bulag ang mga kababayan. Alam na nila kung ano yung tama, ano yung mali, 'di ba? Sabi ni Sir Expectre, yan, threaten masyado ang administrasyon sa strength in numbers. 'Di ba? Correct. Actually, hindi nga nila ipinakita na yung iba't ibang lugar. Ang tangi lang
nagpakita ng ganitong balita ay yung SMNI kasi sila yung naka-live broadcast nito, 'di ba? Ang haba ng ilang oras 'yun eh. Nandito tayo noon, 'di ba? Ilang oras nating pinanood yung live broadcast ng SMNI. At the same time yung Net25, 'di ba? Binanggit din at ibinalita rin yung iginaganap na global tribute to Tatay Digong. And alam nyo, itong malaking balita na to, actually malaki talaga siya na balita, no? Hindi lang nila ibinalita kaya hindi siya naging malaki sa mainstream. Pero pagdating sa social media, napaka-trending nito. Bakit? Only person sa buong mundo, 'di ba, na nagdiwang ng kanyang kaarawan, 'di ba? Sa buong mundo. Kinilala ng mga Pinoy, 'di ba? Marami, sabi ko sa inyo, maraming lugar eh, 'di ba? Aside from Pilipinas, mga lugar dito sa Pilipinas, even abroad, ipinagdiriwang yung kaarawan ni Tatay Digong. At yung nakipagkaisa diyan, guys, hindi lang pong Pinoy. Di ba? Ayun yung nakakatawa doon. Hindi lang po Pinoy. Even foreigners. Di ba? Even yung mga foreigners na sumisimpatya, di ba? Dito po kay Tatay Digong, nakipagkaisa rin po diyan sa pagdiriwang na yan. Dapat nga ito yung mailagay sa Guinness Book of World Record kasi minsan lang to mangyari, di ba? Ay, salamat pala, no, hindi ko napansin. Sir Maglalaya, salamat sa sa J. Yan. Salamat sa gift, tsaka heart me, Sir Bugsy, yan, di ba? Ito yung ayaw nilang makita. Ayaw nilang ipakita sa mga kababayan natin yung dami ng mga tao na sumama, 'di ba? Kasi ito kusa talaga eh. Sabi nga ni Professor Tikia eh, very organic. 'Di ba? Very organic. Walang actually yung ibang site na pinagsagawaan ng tribute kay Tatay Digong, walang nag-organize. 'Di ba? Kanya-kanya yung ibang yung mga taga-suporta, 'di ba? Ng kanilang tulong kung ano maiaambag nila. Wala ring budget na inilaan po rito, 'di ba? Mismo yung tao, yung kusang nagpopondo, o mga Pilipino yung mismo taga-suporta, nagpopondo, wala pong pondo galing po sa mga politiko. 'Di ba? Sariling bulsa, sa sariling kakayahan. 'Di ba? Kanya-kanyang tulong ang ginawa ng mga kababayan natin. Kaya kita mo ang resulta. Ito yung pagkakaiba ng scripted, 'di ba? Sa tunay at totoo na yan, pag-oorganisa ng mga ganitong mga rallies, 'di ba? No. Kitang-kita natin napakadami niya. 330,000 Davao City alone, hometown ni PRRD ang umattend. Nasaan yung 60,000 na sinasabi ng PNP at GMA fake news online, 'di ba? Ang layo 'di ba? Ang layo. So, 'yan. Nawawala. O, tingnan mo, napakadami niyan, hindi mahulugang karayom. At kung mapapanood niyo yung video na to, I already posted dun sa isang account natin, no? Yung, makikita niyo diyan, ano bang pinad ko? Iniba ko na yung pangalan ng second account natin eh. Yan, yung Resback Pilipinas. Yan, i-follow nyo po yung second account natin. Kasi ito, baka malapit na tong maban. Pansinin nyo yung views natin, mababa, no? Kasi medyo restricted tayo kay TikTok. Yan. So, puntahan nyo yung second account natin. Baka minsan dyan tayo magla-live. Yan. Follow nyo po yan. So, di ba? Hindi nga mahulugang karayong kung mapapanood nyo yung video nito. Di ba? Yung sinisigaw nila yung Duterte. Grabe. Umaabot hanggang ICC yung sigaw nila. So, sobrang lakas. Di ba? Dumadagundong talaga. So, sobrang lakas ng sigaw nila. Diyan sa sa Davao City. 'Di ba? Sabi ko nga doon sa caption ko dito sa second account ko. Sabi ko, umaabot hanggang ICC. Sabi naman ni Madam Joey or si si Ma'am Sas, umaabot daw hanggang Uruguay, 'di ba? Umaabot hanggang Netherlands. 'Di ba? Iyan, ito yung hindi nila mapagkakaila. Ito yung kalaban ng mainstream media. Etong mga social media influencers. Kaya alam niyo, target ngayon nila talaga yung mga content creators, 'di ba?
content creators, kaya para patahimikin, para hindi na makapagsalita, hindi na makapagkomento, 'di ba? Hindi na makapag-post, hindi makapag-update, 'di ba? Pero wala eh. Kita nyo napakadami, no? Napakadami talaga ng sumusuporta talaga sa sa kay Pangulong Duterte, 'di ba? Ayun no. Kitang-kita natin, 'di ba? Walang peke diyan, walang script diyan, 'di ba? Very organic. Organic na organic 'yan, 'di ba? Eh yung sa daw, organic din naman daw yung sa kabila. Pero iba yung pagka-organic naman yung sa kabila, 'di ba? So ayan. Okay? Ayan na, malinaw yan na. Ngayon kung ayaw ninyo, kung ako sa inyo, sabi nga ni Sir Inertia, no, kung ayaw nating ma-stress at ma-fake news pa at mind conditioning pa ng mga ganitong klaseng mga balita, automatic pag nakita kayo ng mga ganyan, i-block nyo na, ganyan, or anything. Para alam nyo yun, hindi na mind conditioning. Kasi the more we engage sa mga ganitong klaseng mga post, mga balita, especially mga kabila, 'di ba? Mga minamali yung mga detalye, mas lalong nagkakaroon ng viewers, 'di ba? Mas lalong kumakalat yung mga narrative nila, 'di ba? Walang pinagkaiba to dun sa 30,000 na biktima kuno ng drug on war ni Tatay Digong. 'Di ba? Saan nila nakuha yung 30,000? Ito saan ba nakuha tong 60,000 na to? Yung 30,000 na biktima ng war on drugs, saan din ba yun nakuha? 'Di ba? Ni wala nga mapakitang bangkay. 'Di ba? Wala mapakitang bangkay. Ito 60,000. 'Di ba? Paano mo masasabihin? 'Di ba? Kahit may guidelines pa to, partida dapat ito pinapatawag talaga to. At saka hindi lang yan yung una, 'di ba? Yung asylum na sinasabi nila na nag-apply daw si Tatay Digong ng asylum sa China, sa Hong Kong, 'di ba? Itinanggi rin ng Hong Kong 'yun. Wala daw ganun na ginawa. Ang dating pangulo na si PRRD, 'di ba? Wala. Yan. Hello Ma'am Ami, salamat po sa pakape. Yan. Nag-live lang tayo. Yan, to discuss lang to itong mga fake news na pinagagawa nila. No. Dapat kahapon ko to diniscuss kaya lang napa-idlip tayo 'Di ba? So, yan lang comment lang naman 'yan. Yan. Kung ayaw niyo ng ma-fake news, okay? Ito lang sasabihin ko sa inyo guys, lalo na medyo mahigpit sila pagdating sa SOCMED. Kung ayaw niyo po ma-fake news, hangga't maaari, bantayan natin, basahin natin, panoorin natin ng buo lahat ng content, lahat ng vlogs na i-share natin. Before natin i-share or repost or gamitin sa mga sarili nating content or magsagawa tayo ng opinion, reaction o comment, mas mabuti na basahin nyo po ng buo, basahin nyo po ng kompleto, at the same time panoorin nyo po ng panoorin para hindi po tayo na-fake nyo. Salamat po sa Heart Me na po, di ko mabanggit yung pangalan. Baka malaglag tayo. Yan, no? Basahin nyo po ng buo para hindi tayo na fake news. Kagaya ng ginagawa nila. No? Ako naniniwala ko isang panlilin lang na naman itong pinaggagawa nila. Mind conditioning na naman. 'Di ba? Pero may effect pa ba? Yung mga ganitong klaseng pagbabalita o ganitong klaseng mind conditioning sa mga kababayan natin. Meron pa kaya tong effect? 'Di ba? Ayun yung tanong Pero sabi nga nung hearing nila dyan sa TRICOM, kapag ang isang propaganda ay paulit-ulit nilang ginagawa, pinaririnig sa mga tao, 'di ba? Later on, 'di ba? Magiging thoughts na ng tao, totoo 'yun. Kasi bakit? Paulit-ulit at marami na nagsasabi ng ganong mga propaganda. So, pero ang laban lang diyan guys, para hindi tayo makapunta doon sa mga maling propaganda, paano natin lalabanan 'yon?
i-research natin. Tayo mismo mag-fact check. Di ba? Mag-fact check. Kompletuhin natin before we post. Maging responsible tayo sa paggamit ng social media. Di ba? Yan. Alright. Ayun o. Davao City alone, 330 katao ang umaten. Ulit-ulitin natin kasi fact talaga yan. Totoong-totoo talaga yan. Malayong malayo, 'di ba? Hindi nga umabot ng 1/4. Ayan o. Malayong malayo sa 60,000 na sinasabi dito ng GMA fake news. Alright? Na 60,000 lang daw nationwide. 'Di ba? May resibo naman sila galing daw ng PNP. Pero, 'di ba? Ano ba sabi sa Tricom? Dapat daw i-fact check, 'di ba? Siguraduhin tama yung information. Sana ito yung mga ganitong balita na iimbitahan din, no, maipaliwanag din. Yung mga nagpapakalat din. Hindi lang naman mga vloggers, 'di ba? Hindi lang naman mga vloggers. Sila yung nagtatago di umano. 'Di ba? Ang mga ginagamit nilang mga termino, mga di umanong source, 'di ba? Na pagkakatiwala ang source, ika nga ni Kong Marcoleta, 'di ba? Nagtatago sila sa di umanong pinagkakatiwalaang source. Pero minsan yung pinagkakatiwalaan nilang source, kailangan i-fact check din nila, baka hindi mapagkakatiwalaan. Baka nilalagdag din sila ng source. O baka ibang source naman 'yun. 'Di ba? Baka ibang source. Baka hindi source ng balita, alright? Okay, next na natin, baka ma-contempt tayo dito. Alright, next guys. No, very quick live lang naman 'to. Yung iba na gustong umakyat, so send request na lang para makaakyat kayo. Alright? So alisin na natin 'yan. Second, na balita guys, iwan na natin tong balita ng GMA fake news. Alright? Next, yung no remittance ng OFW. Diba? May balita sa PTB4 na ang sabi doon sa balita, actually I already posted that news no online dito. Sinabi nila na maliit lang daw. Alright? Hindi daw malaki yung magiging epekto nung ginawang protesta ng mga kababayan nating OFW. Okay? Mga kababayan nating OFW doon sa no remittance. Diba? Pero dito, sa makikita natin, ito galing mismo po ito sa PSE. Okay? Yan. Yan. Pwede nyo pong i-research, no? Papansinin nyo, naka-red, no? Naka-highlight na kulay red, yung financials. Diba? Including kasi dyan, yung mga banks, mga bangko, diba? Kasama dyan yung pagpapadala. Ayan. Diba? Maaring maliit sa tingin nila, diba? Sinasabi nilang maliit lang daw yung magiging epekto niyan sa buong economy. Kasi gano'n nila minamaliit yung ginagawang ganito. Movement ng mga kababayan nating OFW. Maaring maliit, sabihin natin, sakyan natin yung narrative nila na maliit yung epekto. Pero kapag paulit-ulit ginawa ito ng mga kababayan nating OFW, malaking bagay ito. At malaki ang mawawala sa gobyerno natin. 'Di ba? O sabihin natin ngayong araw ang nalugi 100 million. Sumunod na araw 100. Habang tumatagal ang ginagawang protesta ng mga OFW na ganito, mas lalong lumalaki yung nawawala doon sa gobyerno natin, 'di ba? Aside from that, okay? Ang pinaka tatamaan talaga dito is yung mga investor, 'di ba? Bakit sila magtitiwala, 'di ba? Na mag-invest at ilaan yung pera nila dito sa Pilipinas. Gayon, itong mga mamamayang mismo ng Pilipinas hindi nagtitiwala sa gobyernong ito. 'Di ba? Papansinin niyo rin kanina lang to, March 31, 3 PM nung pagsasara ng market. All right? Ang malaking tinamaan diyan ay Citi, BDO, BPI, mga banks 'yan, mga bangko, 'di ba? So, sila mismo nararamdaman din nila itong ginagawa ng protesta. Kaya
hindi mo ipagkakaila eh kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon ng administrasyon o ng government dito sa ginawang protesta ng mga kababayan nating OFW. 'Di ba? Nung sila, yung mga kababayan nating OFW, yung nanawagan, 'di ba? Na tulungan si Tatay Digong doon sa Netherlands, 'di ba? Pabalikin, pauwiin, no? Si Tatay Digong sa Pilipinas, walang nakikinig sa kanilang administrasyon. 'Di ba? Walang nakikinig sa kanilang gobyerno. At ipinipilit pa rin nila yung mga sinasabi nilang batas na papabor sa kanila, 'di ba? Ayun ang lagi nilang sinasabi. Pero ngayon, ba't ganun na lang? Yung violent reaction ng administration right now sa ginagawa ngayon na protesta ng mga kasama nating OFW na may kasama ring pananakot, 'di ba? Alam mo, pera naman ng mga OFWs 'yan. 'Di ba? May karapatan sila kung ano yung gusto nilang gawin or hindi diyan, 'di ba? Oh, sa kanila 'yun, desisyon nila 'yun, 'di ba? May sinasabi pa si Claire Castro na ano na isa tungkol diyan sa rallies, no? Paano na lang daw kasi nga inaano nila, sinasakyan nila yung issue doon sa Qatar na may nahuling mga kababayan nating OFW, 'di ba? Kino-connect nila doon sa rallies, which is hindi naman talaga walang kaugnayan sa rallies, kundi ano lang talaga, tamang outing lang talaga 'yon. 'Di ba? Mm. 'Di ba? Wait lang. May ano tayo, may ayan. May nakasingit na naman dito sa live natin 'yan. I-block lang natin kasi nire-report tayo eh. 'Di ba? Yan, kitang-kita natin. Maaring maliit pa ngayon kasi ilang days pa lang naman nagsisimula. 1 week po ito. 1 week po itong protesta ng mga kasama nating OFW. At kapag tumagal at nagpatuloy pa yung protesta ng mga OFW, mas lalong lalaki at lalaki yung mawawala po sa gobyerno. Maaring isang araw maliit lang, 'di ba? Isang araw, 2 araw gawin ng OFW. Pero yung isang linggong malaking bagay 'yon, 'di ba? At yung ang pinakaano talaga dito aside from economy talaga, yung pagtitiwala ng mga investor at mag-invest pa. Ito nga hirap na nga makahanap ng investor, 'di ba? Tas bibigyan mo pa ng dahilan yung mga investor na mag-invest dito sa Pilipinas. 'Di ba? Mas lalong mahihirapan talaga. 'Di ba? Mas lalo silang mahihirapan talagang makahanap ng investor. Yung Maharlika Fund na lang nga, 'di ba? 3 years na wala pa ring investor ang Maharlika Fund. Until now, kung sasabihin niyo NGCP, 'di ba? Wala pa po, hindi pa po nagsisimula. Nag-sign pa lang po sila ng MOA, Memorandum of Agreement, pero hindi pa po nagsisimula yung investing doon po sa NGCP, 'di ba? So wala pa po doon sa Maharlika Fund. So anong nangyayari, yung pondo po doon sa Maharlika Fund, 'di ba? Siyempre nagbabayad sila ng mga tao, manpowers, 'di ba? At gumagalaw yung pera na yon na 3 years na wala pa ring investor. Anong nangyayari po? Nalulugi yung investment po na yun ng Pilipinas. Diba? Pag ganun po yung nangyayari. Ayan. Sabi ni Carmi, kung OFW ka or dati kang OFW, maiintindihan nyo ang sentiment ng mga OFW. Correct. Actually, sa mga kasama nating OFW nandito, nung una, medyo negative ako doon sa protest na to, pero later on, habang nakikinig ako, pinag-aralan ko, may punto rin naman itong mga OFW kasi sa tagal-tagal ninyong nagsasalita, social media, 'di ba? Hindi kayo pinakikinggan ng administrasyon o ng government. May karapatan talaga kayong gawin 'yan. May karapatan talaga kayong i-organize 'yan. Po, kahit nasabihin sa inyo na may pwede daw kasuhan, economic sabotage, etc. Kung titignan nyo sa economic sabotage may doon, may elements para makasuhan ka. Kailangan yun, 3 elements yun ng economic sabotage. Pwede nyo i-research po yun. Tinignan namin yun,
dapat yung tatlong element na yun ay pasok na pasok para matawag kang economic sabotage. Pero wala tayong nakita at hindi siya papasok doon sa economic sabotage. No? Ayan. No, hindi na natin pinag-uusapan dito yung kaso ni Tatay Digong as pakiusap niya. Alright? Dahil doon po sa sinabi ni BP Sara, no? Ano yung birthday, mensahe ni Tatay Digong doon sa Netherlands na wag na daw pag-usapan yung regarding sa kaso niya sa ICC. Alright? Mag-focus na lang tayo sa mga issue na dapat kinaharap po ng bansa natin. Ito, kagaya nito, ng mga fake news na lumalaganap ngayon dito sa Pilipinas, 'di ba? Ito pa pala, no, i-update ko kayo. By April, ilang tulog na lang? April 2, 3, magsisimula na po yung oral argument para po sa blankong BICAM sa Supreme Court. Yan, kaabang-abang po yan, 'di ba? Yan dapat ang pinag-uusapan natin. Yan dapat ang ipinapaalala natin sa mga kababayan natin. Lahat po na nangyayari at ibinabalita ngayon sa mainstream media is only a diversion. 'Di ba? Diversion doon sa isip ng tao, doon sa mga main issues right now ng Pilipinas, which is yung blankong BICAM, 'di ba? Yung irregularities doon sa PhilHealth sa pagta-transfer ng fund, 'di ba? 'Yun. Ayun yung mga nando doon, yung impeachment ni BP Sara, baka nakakalimot tayo na may impeachment pa si BP Sara, 'di ba? At marami pang iba, no, na dapat pagtuunan ng pansin nating mga Pilipino. Yan. Yan, sabi ni Infinity, buti nga sa panahon ni Tatay Digong walang binitay na OFW sa Middle East. Correct, 'di ba? Kasi sa panahon kasi ni Tatay Digong, ako naalala ko talaga yan at ramdam na ramdam ko that time nung sinasabi ni Tatay Digong yung tungkol doon sa isang OFW na nailigtas na niya. Diba? Ikinuwento rin yan ni Senator Bongo na iniligtas nila doon sa Bitay, doon sa Middle East yun Nakalimutan ko kung anong country, kung Kuwait yata. Correct me if I'm wrong kung anong country yan. Yan. Diba? Niligtas niya. At nakabalik po dito sa Pilipinas. At the same time, yung mga minamaltrato ng mga OFW, di ba? Nakita nyo naman kung paano ipinagtanggol ni Tatay Digong yung mga OFW. Kaya mahal na mahal siya ng OFW Kahit saan siya pumuntang bansa, di ba? Laging merong sinasalubong siya ng mga Filipino community doon po sa ibang bansa. Di ba? Hindi siya umaalis sa bansa na na hindi nakakausap yung mga Pilipino. Di ba? Ganon siya kamahal ng tao. Even right now 'di ba? Nasa ICC na siya. Biruin mo yung effort, 'di ba? Yung effort, pagmamahal ng mga tao, talagang nandoon talaga, 'di ba? Yeah, sa Bahrain, sabi ni Madam Infinity Bahrain. Correct, 'di ba? Ayan. Ayun yung pagkakaiba ngayon na hindi nadidinig yung boses ng mga Pilipino. Yung boses ng mga OFW natin na dumadaing na. 'Di ba? Dumadaing na ng mga nakaraan halos nagmamakaawa na wala, alam mo yon yung pakiramdam na nagmamakaawa ka pero wala kang magawa. 'Di ba? Humihingi ka ng tulong pero walang makatulong sa iyo. Ganun yung pakiramdam ng mga OFW hanggang sa napuno na yung mga kababayan nating OFW. Kaya nilang napagdesisyonan yan. At may karapatan ba sila? Yes, karapatan nila yan. Unang-una, pinagtrabahuhan nila yan. Pinaghirapan nila yan. Diba? Ang dami nilang tiniis dyan sa ibang bansa. At may karapatan sila dyan sa pinagpaguran nila. At sige, kung ano man yung ginawa nila dyan sa ibang bansa. Diba? Para makuha yung salapi na yun, 'di ba? Karapatan nila kung anong gusto nilang gawin, kung magpapadala o hindi sila sa Pilipinas. 'Di ba? Kung ito yung paraan ng mga OFW natin na mapakinggan sila doon sa inanaing nila, hindi tayo tututol diyan. 'Di ba? Nasa sa inyo po, sa mga OFW nandito, nasa sa inyo po 'yan. Alright. Okay. Now, malaking epekto talaga. Malaking epekto. Aside from economy, sa mga investor at mag-i-invest pa sa bansa natin, talagang mararamdaman nila. Kung may marinig man kayong balita na naman
ayon sa mga eksperto kuno, 'di ba? Sabi mga eksperto naman kasi talaga sila at sila'y nakapag-aral, nakapagtapos, 'di ba? Eh minsan itong mga eksperto na kasi na to may mga sariling script din eh, 'di ba? Bias din kasi minsan tong mga eksperto na tong mga to eh, 'di ba? So, 'di ba? Kita nyo naman kung paano inililigaw din yung mga kababayan natin because of this mga experts, no? Tayo hindi naman tayo mga experts, pero naiintindihan natin, 'di ba? Yan no. Ang lugi, guys, naiintindihan natin na ang lugi ay lugi pa rin. 'Di ba? Lugi ay lugi pa rin. Maliit o malaki, ang lugi ay lugi pa rin. 'Di ba? At kawalan pa rin po 'yon. Yan. At mararamdaman pa rin 'yan ng gobyerno natin. Lalo na ang mga OFW po, ang isa sa may pinakamalaking naiaambag po, no? Dito po sa Pilipinas. Actually, 'di ba binanggit na rin naman 'yan ni Tatay Digong nung panahon ng ah, COVID-19, 'di ba? Nung nag-lockdown, isa ang mga OFW sa tumulong, 'di ba? Kaya nagkaroon ng pondo ang government natin at nakasurvive yung government natin because OFW doon sa mga remittance nila. 'Di ba? Kasi walang trabaho ang mga tao, 'di ba? Yung mga OFW ang tumulong po sa government natin. Kaya unti-unti po nakaahon, nakabangon yung Pilipinas that time, 'di ba? Kaya ipinagmamalaki ni PRRD talaga ang mga kasama nating OFW. Yan. No? Okay. Yan. Aside from that, guys, no, bilang kaarawan, yan, 2 days na nakakaraan, no, ito yung hiling ni former President Rodrigo Roa Duterte sa mga kababayan nating Pilipino na nandito, no, lalo na especially mga registered voters. Yan. Yan, ipinalo nyo ang PDP Laban senatorial candidates. Yan. Ito po ay binanggit din po ni VP Sara kasi siya yung tagahatid mensahe. Yan. Kasi nag-usap sila before lumabas or mag-speech si VP Sara doon sa Netherlands. Okay? At ito yung binanggit ni VP Sara. Mensahe po ni PRRD. Yan. Ipinalo po ang PDP Laban. Yung 10 candidates ng PDP Laban, nandyan po si Jimmy Bondoc, 'di ba? Bato de la Rosa, Senator Bongo, yan, si Attorney Hinlo, Attorney Lambino, okay, Attorney Kong Marcoleta, si Doc Mata, nandyan na rin po si Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez, at si Philip Salvador. Na po, yan pong 10 na yan, na po, ipanalo natin sa darating po na eleksyon. Yan po ang hiling ni Tatay Digong sa kanyang kaarawan. Wish ni Tatay Digong. Yan. Sa mga sumusuporta kay Tatay Digong, yan. Punta kayo sa Blue App ko, meron pala akong pa-survey doon, no? Para makita nyo yung Blue App ko, punta lang kayo dito sa bio ko. I-click nyo yung link dyan, no po, para makapunta kayo doon. May pa-survey po ako doon. Yan, regarding po dito. Okay? Pwede po kayo mag-join po doon sa survey na yun. So, yan, ito ay personal, no? Personal na hiling ni Tatay Digong, yan, para sa kanyang anak. Tatandaan kasi natin, after this election, pagdating ng 20th Congress, may nakabinbin pong impeachment, no po, trial para po kay VP Sara. Ayan. Kaya mahalaga po na makapasok po yung 10 kandidato ng PDP Laban. Kasi tatandaan natin na po, politically motivated kasi ang impeachment. To be honest, guys, no? Alam naman na natin yan, hindi na natin kailangan ni-explain. Numbers game pa rin yan. So, the more na maraming kasama at kakampi si VP Sara, diyan po, alright, nag-glitch tayo. Please tap the screen and share the live, yan, no? The more na marami pong kakampi si VP Sara po, malayong malayo na mai-impeach siya. Na po, malayong malayo po na maalis siya sa pwesto. Diba? Kita nyo kung paano nila minamadali ngayon yung impeachment, diba? Ni VP Sara. Kasi alam nila pagdating ng 20th Congress, medyo malabo at mahihirapan silang isulong yung impeachment ni VP Sara. Ayan, 10
no? 10 out of 10. 'Di ba? Kasi kung si Robin Padilla lang po yung nandoon, eh hindi po niya kakayanin. Hindi po niya kakayanin na mag-isa lang siya doon sa Senado. So kailangan niya po ng may kasama. Yan, malaking tulong po na kung lahat po makapasok sa Magic 12. Yan. Dito po sa mid-year election 2025. Yan, 10 po yan. Na po, ulitin natin Jimmy Bondoc, Attorney Jimmy Bondoc, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, yan, Attorney Hinlo, Attorney Hinlo, Attorney Raul Lambino, okay, kung Marcoleta, yan, tsaka si Doc Mata, si Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez, at si Philip Salvador. Hi Itachi, good evening, no? Yan, wag nating kalimutan yung 10 na yan. 10 na inendorso po ni Tatay Digong under PDP laban. Okay? Ayan. No, aside from that, no, yung sa party list, guys, sa mga nagtatanong sino ba yung mga dapat na iboto sa party list under PDP laban, eh gagawa po tayo ng separate content at ito po yung reason din ito. Yan, etong movement na to, ito na sa baba. Nakita niyo yung Resback Pilipinas. Yan, isa po yan. 'Di ba? Kasi yung iba kasi ang goal nila is alisin daw yung mga party list at wala namang silbi, which is yung ibang party list talaga, maraming party list na wala talagang silbi, wala talagang kwenta. Yung nire-representa nilang mga organisasyon o asosasyon, 'di ba? Hindi nila nire-representa at hindi nila natutulungan, 'di ba? At kung ano yung mga proyektong ipinagagawa nila na hindi naman related doon sa kung ano yung sinusuportahan nilang grupo, 'di ba? Ayan. Hindi na natin siya maalis yung mga party list, pero pwede natin silang palitan sa pamamagitan po ng pagboto natin. Kaya yung pagboto natin mahalaga po 'yan na maging matalino, gamitin natin sa tama yung pagboto natin. Huwag nating ipagbili, 'di ba? Yan, iboto natin yung mga nararapat na mga dapat maminuno talaga diyan sa ano natin, sa bansa natin. Medyo mahihirapan siguro yung iba, especially yung mga district representative, lalo na kung may mga baluarte na, yung mga kongresista nyo dyan sa lugar ninyo, at least makabawi kayo doon sa national, yung party list natin. 'Di ba? Yung mga party list na sinusuportahan po ng under PDP laban, nandiyan po yung Duterte Youth, nandiyan po yung Sagip ni Kong Marcoleta, yan po yung mga suportahan natin na mga party list na po. Yan. Para may rin tayo, may kasama po tayo diyan pagdating po sa Kongreso. Hindi lang po yung mga district congressman, kundi po yung mga party list. Kasi kung papalitan natin yung buong party list, mahihirapan po kasi paniba. Nasa constitution po yun At kumbaga madugo ang mangyayari po pagpapalitin pa natin yung mga party list na yan. Kung tatanggalin sa constitution yung party list, madugo pa po yun na pag-uusapan. Pero ang tanging magagawa na lang natin is palitan sila dyan. 'Di ba? Yan, yung mga nagtatago sa tinatawag na party list ng mga grupo dyan na hindi naman intensyon na tumulong talaga at gumawa ng batas, wag nyo na pong iboto. Alam nyo naman yata yung yung mga nagtatago sa likod ng mga party list na nagkukunwari. Yan, mga nagkukunwari. Hi Daisy, watching from Taiwan. Isabella, shout out po sa iyo. Yan, Sir Triggerman, shout out po. Yan. Sabi niya, lalo na yung mga party list na pumirma sa impeachment, correct, di ba? Ni BP Sara. Yan, tandaan niyo, may listahan ako diyan dito. Kung hindi niyo siya makita dito kasi medyo malayo na, punta kayo sa ArcLight. Yan, nandoon po lahat. Yes, Makabayan Black, di ba? Yung mga grupong nagtatago sa pangalang party list, iiwasan niyo po. Wag kayo mag-alala, no? Naghingi na tayo ng copy ng mga naka-register, no? Sana mabigay sa atin ng pinagkakatiwalaan nating source. Yan. May source naman tayo. Yan. Kung sino yung mga naka-apply ngayon sa COMELEC, alright, naka-registered sa COMELEC, na tatakbo ngayon na party list na naka-red flag sa kanila. So, hintayin na natin, ipopost natin dito para
may alam kayo kung sino yung mga dapat lang talagang iboto. Alright. Yan. Pero so far, no po, ang matibay talaga is yung Duterte Youth at yung Sagip Party List ni Kong Marcoleta. Yan. Yung sa anak pala ni Kong Marcoleta kasi tapos na siya dun sa Congress. Nilipat na niya dun sa anak niya. Ayan. Sabi ni Sir Maglalas, Kuya, pasend sa akin lahat ng Duterte leaning party list. Sige po, isa-send ko po sa inyo, no po. Hintayin lang natin, no, para isasabay natin lahat-lahat. So, ito po yung isa. Ipakita na natin. Meron tayo dito copy. Kaya lang hindi ko lang kasi update kung lahat ba ito naka-register or kasama sa election ngayon ng mga party list. Pero yung pinaka-updated, ipopost po natin dito sa natin, sa social media. So far, ito po ay galing sa pinagkakatiwalaan nating source. Yan, may copy naman tayo dito. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Saan na ba yan? Ipapakita ko sa inyo yung mga listahan ng mga party list. Yan, mga grupong nagtatago sa pangalang party list. Wait lang. Tingnan natin baka nasa desktop. Yan. Para meron kayong guide, tapos i-screenshot nyo na lang. Lalakihan ko, tapos i-screenshot nyo na lang. Alright. Hello, do. Yan. Wait lang guys. Hanapin lang natin para meron kayong copy. Tapos i-screenshot nyo Huwag nyo kalimutan screenshot. Ito po, yan. Ito po ay galing po sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yan. Alright, ready na ba kayo? Ito na. Yan, ito. Papakita ko sa inyo. Ayan. Alright. Yan. Ayan, nilakihan natin para mabasa nyo. I-screenshot nyo na lang guys, no, para may copy kayo. So anyway, ang gagawin natin sa mga susunod na araw, pag nakuha na natin yung pinakalistahan, no po, na naka-register ngayon sa COMELEC, no po, galing po sa National Task Force to the End Local Communist Armed Conflict, ipopost po natin at gagawan po natin ng content para po meron kayong listahan. Okay? Kung sino yung mga iiwasan nating group na nagtatago sa pangalang party list. Yan po. Yung nakakulay green. Kita nyo yung nakakulay green. Yan. Screenshot nyo guys. Screenshot nyo po. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alright, thank you so much. Yan po yun. Yan. Yan. Sila po, yung mga kasama dyan po sa mga listahan na yan, na mga grupong nagtatago sa pangalang party list. Alright. Yan. Yan o, nakalagay pa, bagong Pilipinas pa yan. So, legit yan. At saka ito, okay lang siya i-public kasi nga, itinuturo rin po ito sa mga eskwelahan. Yan. Tinuturo rin po yan sa eskwelahan, kaya okay lang talaga siyang i-public.
Okay, at nakahingi naman tayo ng permiso at pinayagan naman tayo na i-public po yan. So, yan. Ayan po yung mga iwasan natin. Yan, KMU, di ba? KMP, Pamalakaya, yan, Gabrera, LFS, yan, AC, Head and AW, yan, Agham, NUPL, okay, Karatula, Courage, yan, Migrante, International, TCPR, CPA, MCPA, Camp, Katribo, Lumad. Yan. Sila po yan. Alright? Yan. Yung mga, diba, ang lalakas ng mga loob eh. Mga pasimuno eh. Diba? Ginagamit na mga attack dogs right now. Diba? Andiyan po sila. Yan po yung ginagamit nila. Ngayon, iwasan na natin yan. Doon na pumili na tayo ng mga alam natin na makakatulong talaga sa bansa natin. Yung talagang may political will talaga na tumulong sa mga kababayan natin. Ayan po, yung 10 ini-endorso ni Tatay Digong. At the same time, yung mga party list under po ng PDP. Okay. Yan. We are not Filipino for nothing. Yan. Ayan po yung hiling ni Tatay Digong sa kanyang 80th birthday. Okay, ipanalo nyo ang PDP laban senatorial candidates. Yan. Ito ay personal, no? Personal na kahilingan para po kay VP Sara. Po, aside from that, no, hindi lang naman para kay VP Sara, para sa atin ding mga Pilipino, yung maitaguyod at maibalik uli yung Duterte policy na ginawa ni Tatay Digong sa bansa natin. Ayun yung akala natin na magkakaroon ng continuity. At ayun din yung hinahanap ng mga kababayan natin, yung continuity ng ginawa ni Tatay Digong. At ito na inendorso ni Tatay Digong, kung nung una sumaway na tayo, 'di ba? Sinaway na natin yung gusto ng tatay, ngayon naman subukan naman nating sumunod doon sa gusto niya. Ano po? Yan, yung Duterte policy, pagpatuloy natin 'yan. Mga takdog ni Martin Luther, yan, si King Romualdez, correct, 'di ba? Mga takdog niya. Yan, kung gusto natin ng pagbabago, gusto natin na hindi ma-impeach si VP Sara, i-go natin 'yan. Kung gusto ninyo na may taga-baril, taga-pigil sa mga anomalyang ginagawa nila diyan sa legislatura, iboto po natin itong 10 to. 'Di ba? Ganun lang po 'yun. Tatandaan natin, mahirap pag walang kakampi at boses talaga yung totoong mga Pilipino, mga kababayan natin, di ba? Diyan sa gobyerno. Kasi kita niyo, napapansin niyo yung mga nangyayari ngayon. Naglalabasan ng mga tao. Pero yung boses ng tao hindi naririnig. Sa balita pa lang no. Ayan ba yung boses talaga ng tao? Hindi. Galing pa yan sa PNP. Diba? Hindi yan yung boses ng tao. Ang boses ng tao, hindi naririnig ngayon sa kasalukuyan. Diba? Kaya, matuto na tayo sa mga pagkakamali, matuto na tayo sa nakaraan. Diba? At, subukan naman natin itong sinasabi dito ni Tatay Digong. Baka sakali. Diba? Baka sakali. Wala namang taong perpekto. Wala namang planong perpekto. Diba? Pero, nandun tayo nagtitiwala sa instinct ni Tatay Digong 'di ba? Kasi ginawa na niya nung una at naranasan na kasi natin 'yun Kapag wala kasing taga-baril diyan sa legislative, tatandaan natin sa legislatura diyan ginagawa po yung budget natin, pangtaunang budget. 'Di ba? Aside from gumawa ng batas gumawa ng mga batas, ang pinaka main purpose talaga ng Congress at the same time ng Senado gumawa po ng budget para sa buong taon. Ngayon, kung wala kang taga-baril diyan, taga-masid diyan, taga-imbestiga diyan, kagaya nila Attorney Vic, etong 10 na to, 'di ba? Parang sinabi mong papayagan na lang natin na every year na lang may issue yung budget natin, 'di ba?
kung akala nga natin dati ang corruption lang per project eh, 'di ba? Eh ngayon, nakikita natin na ang corruption na per budget, pambansang budget na, 'di ba? Pambansang budget. At hindi na milyon-milyon, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan po dito. Kaya no, matuto na po tayo sa nakaraan, matuto na po tayo sa mga nangyayari. Yan. Subukan naman natin yung mga bago. Yung mga bago na nagnanais gumawa ng tama. Okay? Tama na doon sa mga nakaraan. Taon-taon na ng dekada-dekada na yung experience nila dyan. Diba? Tapos, ang ililitanya nila pagdating naman ng panahon, pag ako na ibalik ninyo, gagawin natin agad-agad yan. Pwede palang gawing agad-agad. Ba't dekada ka na sa experience mo, hindi mo pa ginawa? Diba? Ayun yung question doon. Ayun yung napakalaking question, diba? No. At ito po, correct, Sir Bagsy. No? Aside from impeachment, taga-baril natin sa Senate, ang pinakamahalaga po dito, yung magbibigay daan. Yan. Para kay BP Sara sa 2028 presidential election. Etong pong 10 na to. Yan. Correct. Sabi ni Sir Triggerman, ang trabaho nila gumawa ng batas, hindi mamigay ng ayuda. Correct, 'di ba? Tapos ang sasabihin nila pag mamimigay sila ng ayuda dahil daw po kay House Speaker. Ano ba naman 'yun? Galing yan sa tax ng taong bayan. 'Di ba? Galing yan sa kaban ng bayan, hindi yan galing sa politiko. Dahil kay speaker. Pinaglolo ko lang tayo niyan eh. 'Di ba? Yung presidential na presidente yung dating eh. 'Di ba? Correct. 'Di ba? Magbibigay daan yan. Pag nakapasok yung 10 na yan, magbibigay daan yan sa darating po na 2028 presidential election. At magugulat na lang kayo kapag 10 ang pumasok sa senatorial candidate ng PDP laban. Yung mga maraming politiko na naman ang magbabaliktaran kasi nanganganib yung kanilang political ambition. Diba? Ganyan naman eh. In every political landscape ng Pilipinas, ganyan eh. Diba? Kung sino yung malakas, sino yung sa administration. Pero ito ngayon kakaiba. Diba? Administrasyon, inaayawan ng mga candidates. Diba? Kagaya ni Amy Marcos, wala na sa alyansa. Diba? Napapabalita pa na ito galing sa tribute at nakalimutan ko anong media yon. Basta sa social media, no, sa mainstream, okay, nabasa natin na even si Camille Villar, 'di ba? Nagbabalak na rin. Pero wala pa namang confirmation, okay, disclaimer, walang confirmation, pero nagbabalak na rin. Kumbaga, potential din na kumalas din sa alyansa. Kasi nga naman, kita naman na, 'di ba, yung suporta ng taong bayan. Ano din sa pinagagawa nila ngayon yung pinagagawa nila, imbis na masira, mas lalong dumami pa. At binigyan pa ng rason yung taong bayan bakit iboboto ng 10 yung mga kandidato ng PDP. 'Di ba? Dati kinukumbinsi pa, 'di ba? Na iboto mo yung yung siyam pa lang dati, 'di ba? Ano sabi nung iba? Hindi, okay na ako sa 8. Okay na ako doon sa 7. Yung 2 hindi ko boboto, yung 3 hindi ko boboto. Ganun yung mga litanya ng ibang mga kasama eh. 'Di ba? Pero ngayon, dahil sa mga pinagagawa nila at sa nangyari kay Tatay Digong, binigyan niyo po ng rason at ginawa niyo pong solido yung desisyon ng tao na iboto talaga itong 10 ng PDP. 'Di ba? At yan po ay hindi mapagkakaila. At kitang-kita naman natin yung bibig ngayon ng tao. Lalo na ngayon kakapost ko lang ng survey ko, ang followers ko lang doon sa aking Blue App na sa 200 plus lang. Pero grabe yung engagement nun, ang dami ng likes, ang dami ng comment ng survey na yon. Ibig sabihin lang, maraming
talagang sumusuporta. Yan, marami talagang sumusuporta po sa PDP laban ngayon dahil sa mga pinagagawa nila. Imbis na lumayo yung tao, yung mga undecided, 'di ba? Pero naniniwala at nagmamahal kay Tatay Digong, 'di ba? Tignan nyo, nakapag-decide sila 100%. Yung iba sa kanila, PDP talaga 10, diretso. Straight, straight, 'di ba? Kaya nga itong mga PDP candidates, kung tutusin, kahit hindi na mag-campaign to 'di ba? Pero syempre, kailangan nilang gawin 'yun, 'di ba? Kailangan pa rin nilang gawin 'yun para mapakita nila na karapat-dapat talaga sila. Pero alam mo, kahit hindi na sila mag-campaign, sa ipinapakita ngayon ng tao at sinasabi ngayon ng tao, kita naman natin na in my opinion and my reaction, kasi lagi ako naggagawa ng mga online survey dito, kahit i-check nyo tong TikTok account natin, may mga online survey dito, no, na majority doon sa mga comment, reaction na doon sa post ko, talagang lahat sila PDP laban. Ayan. PDP straight. Yan, walang labis, walang kulang. 'Di ba? May mga ano pa sila, may ginagawa pa silang mga propaganda ngayon na ingat-ingat tayo. Yung sinasabi nila na ay ganto, yung unang linya nila ganto. Okay ang PDP laban. Ito may kita niyo sa mga comment section. Okay ang PDP laban, pero 8 lang ang iboboto ko. Pero 7 lang ang iboboto ko. Pero 5 lang ang iboboto ko. Hindi ko iboboto yung 3, hindi ko iboboto yung 4, 2, etc. etc. Ganun nila minamind conditioning uli yung mga tao. Pero huwag kayong magpapadaya sa ganun. That is a propaganda. At maraming comment na ganun. 'Di ba? Propaganda 'yon. Tapos pag tignan niyo yung mga profile nila, mag-background check kayo, makita niyo 0 followers, 1 followers, 10 followers. Mga trolls, yung mga nagko-comment na ganun, 'di ba? Ganun yung ginagamit na ngayon. Okay ang PDP laban. Sa una, magandang pakinggan, 'di ba? Kasi pabor sila, pero sa dulo ang sasabihin nila, yung 2 hindi sasama, yung 3 hindi sasama, yung 4 hindi sasama. Ano 'yun? 'Di ba? Nanggugulo na naman sila. O nagma-mind conditioning na naman sila. Pero naniniwala ako matalino na ngayon tao at hindi na magpapadaya. Yung mga ganyang diversion naiintindihan at nauunawaan na yan ng mga tao. Okay? Guys, eto, kung mga nagla-live kayo dito sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook account, 'di ba? Hangga't maaari ang itakal natin o isingit ninyo po sa mga topics ninyo, ito pong PDP. Yan. As requested. As wish, 'di ba? Ni Tatay Digong sa kanyang 80th birthday. Ito pong mapanalo po yung PDP laban straight. Ayan. At malaking bagay 'yan. At makikita nyo po yung diversion. Sa ngayon, wag muna kayong makipagtalo, makipag-away, makipagbardagulan, 'di ba? Lalo na yung pinag-uusapan yung ICC na kaso niya. Wag po na yung kasi may naka-file na rin kasi sa kanila na para dun sa release ni Tatay Digong, baka ma-on siya So hangga't maaari wag mo nang pag-usapan yung kaso. Yan, mag-focus muna sa election. Yan. Kasi may mga ganong kasi na condition, once na halimbawa binigyan ng pansamantalang kalayaan ng isang tao, dapat hindi mapag-usapan yung kanyang kaso sa labas. Yan. O ganon, may mga ganong conditions po. Alright. Okay, balik tayo dito sa comment section. Noriko, grabe stress ko sa mainstream media, sabi ni Noriko. Paano ba di ko makikita mga po? I-block nyo po. Iyan, i-block nyo po. Yung iba ganun ginagawa nila o kaya unfollow. Ganyan ginagawa nila para tas tanggalin nyo yung notification bell. Yan, para hindi sila nagno-notify kada post nila. Yan, ganun ang ginagawa nila. Not only mainstream even yung mga mga gumagawa ng content dito sa SOCMED, may mga secret agenda rin sila, 'di ba? Mga nagpe-fake news din, tanggalin nyo na rin kung ayaw nyo ma-stress. Kung di naman kayo i-stress at sanay na sanay kayo sa ganyan,
okay lang naman. Pero kung stress ka na, para maging payapa na yung isip mo, 'di ba? Oh, alisin mo na. I-block mo na. Okay? Sabi ni Sir Bagsi, straight vote PDP laban. Yan. Okay, malapit na pala matapos yung ating guidelines para po dito sa Resback Pilipinas. Ito po ay may kinalaman sa mid-year election at sa 2028 presidential election. Yan. If you want to join this movement, yan, sa pangunguna po ni Sir Inertia, yan, ibibigay po namin yung details nito sa mga next live natin, kaya antabayanan nyo po at balik-balikan nyo po kami. Okay? First time po natin gagawin to. Yan. Para mapalitan natin yung mga party list na nagtatago. Diba? Yung mga grupo na nagtatago sa pangalang party list. Ayan. Meron dito dalawa pinagkakaperahan nila si BBM. Nakikita ko yan. Napapanood ko yan pero hindi ko pinapansin. Totoo. Diskarte nila yun at marami silang nahihikayat sa ganun Kung yun yung paraan para i-advertise si Tatay Digong iniisip ko na lang na positive way, no? Kung yun yung paraan nila para i-advertise si Tatay Digong or yung si mga supporters, yung dami ng bilang ng supporters, nasa kanila naman na yung positive way na lang. Yeah, may mga ganun talaga, may mga ganun. Dapat nga ang sinusuportahan niyo yung mga nagba-vlog 'di ba? Mga sila Madam Joey, si Madam Sas, 'di ba? Ayan, kasi sila yung mga nagbibigay talaga ng right information, lalo na si Madam Sas, 'di ba? Liglig umaapaw talaga yung mga information na binibitaw niya. Dapat yung mga sinusuportahan natin, yung Net25, yung Net25 at the same time yung SMNI, 'di ba? Yung mga tumutulong talaga, nagpapalaganap ng mga totoo balita, 'di ba? Mga talagang sumusuporta. Yan talaga dapat yung mga sinusuportahan natin. Yung iba talaga totoo 'yan. Alam naman natin na ang goal talaga pagkakaperahan talaga. Yung iba nasa SOCMED tayo hindi talaga may iwasan 'yan at may perang involved talaga sa SOCMED. Ayan. Kung yun yung paraan talaga para ikampanya, why not, di ba? Hayaan na lang muna natin. Pero ako, dinadaan-daanan ko na lang din. Pero hindi ako nagtatap-dap, di rin ako nagigit. Kasi alam ko na yung modus. Iyan. Pero natutuwa ako kasi at least kahit papano na ikakampanya. Kahit sa ganong paraan. Okay na rin. Alright. Grabe yung natin, algorithm natin. Hindi na umangat yung algorithm natin, no? May galit sa atin si si Sir TikTok. Yan. Later on, sana bumalik na yung algorithm natin. Bukas, no? Sana mag-refresh na kasi April na bukas. Sana mag-refresh yung ating algorithm. Yan. Alright, guys. Aside from that, marami pa. Yung iba, kunyari may nakikita kayo na nagtitinda ng mga damit, ganyan-ganyan. Okay lang yun. Pinapakita nila kasi advertise yun. Free advertisement para kay Tatay Digong. At hanap buhay din ng kababayan natin. So, yun. Wag lang yung nagsusolicit, 'di ba? Ayun lang yung wag nilang gagawin. Kung wala naman silang ginagawang mali at di nila pinipilit yung tao na magbigay sa kanila at kusa naman yung tao na nagbibigay, wala naman silang mali. Pero yung kanila magsusolicit, gagamitin yung pangalan ng mga Duterte, ng mga DDS, etc., 'di ba? Tapos magsusolicit sila or grupo na sumusuporta kay PRRD, 'di ba? Gagamitin yung mga pangalan na gano'n, tapos magsusolicit sila, manghingi sila ng pera sa mga kababayan natin. Ayun na yung mali. Ayun yung masama, 'di ba? Ayun yung dapat nating ikondena. Bias si TikTok. Ganun talaga. 'Di ba? Yan. Ayun yung talaga yung kung yun yung paraan talaga nila to advertise, okay lang. Pero alam naman natin ganun talaga. Alright. Yan. Okay. Di up lang tayo guys Yan. Huwag tayong magpapaloko sa mga fake news right now. Before we share
before we repost, before we engage, comment, etc. Okay? Kailangan basahin natin ang buong context. Okay? Para hindi tayo maliligaw ng landas. Okay? At the same time, ito namang zero remittance ng mga OFW, malaki po ang epekto at impact sa Pilipinas. Kahit sabihin pa ng mga eksperto na maliit lang daw yung impact nito at para bang binabaliwala nila yung itong ginagawa ngayon ng mga OFW na protesta, kasi sign of protest talaga to sa government para marinig sila ng taong bayan. Nasa sa inyo po yun kasi karapatan nyo po, pera nyo po yan at pinagpaguran po ninyo yan. At kayo po ang may karapatan kung paano nyo po gagamitin yung pinagpaguran po ninyo. Na po, eto, naniniwala ako, yung maliit na sinasabi nilang epekto na kapag tumagal ng tumagal, 'di ba? Yung maliit na yun lumalaki. Walang pinagkaiba sa sunog yan. Ang sunog po nagsisimula sa maliit na apoy. Na kapag hindi mo naagapan, lalaki at lalaki yung apoy at magdulot pa ng mahirapan ka nang iapula yung apoy. Ganun po yan. 'Di ba? At not only economic side ang maapektuhan, even the investor na mag-i-invest po dito sa Pilipinas, maapektuhan po ng zero remittance. Okay? Na ginagawa po ngayon ng mga kababayan nating OFW. Ilang days pa lang ang nakakalipas, pero kita nyo, kaliwat kanan na yung mga balita, medyo yung reaction ng administration, ng government, kitang-kita naman natin kung anong reaction nila. No? Kahit itago nila na nasasaktan sila. Diba? Parang walang pinagkaiba yan sa breakup. Tapos nakaharap ka sa public places, 'di ba? Tapos nahihiya kang ipakita na nasasaktan ka. Ganun po 'yun. Yan. Alright? At the same time, yung pinakahuli natin guys, yung last. Okay? Yung healing po ni PRRD sa kanyang 80th birthday. Yan. Ipanalo po natin yung PDP Laban. 10. Yan. Out of 10. Yan. 10 out of 10 PDP senatorial candidate. Na po, kung gusto natin ng pagbabago, gusto natin may taga-baril sa budget, sa pambansang budget, kung ayaw nating ma-impeach si BP Sara, kung may taga-saway, gusto nyo may bumoses sa boses talaga ng taong bayan, 'di ba? At kung gusto po ninyo na maging presidente si BP Sara sa 2028 presidential election, iboto nyo po itong 10 na to na kandidato ng PDP Laban. At sila po yung maggagawa ng red carpet para kay BP Sara para po sa 2028 presidential election. Okay? With that guys, maraming salamat po sa mga bago nating followers, sa ating mga viewers, sa mga next live natin. Sana makasama pa rin namin kayo. Sa mga nagtatap up at sumusuporta, sa mga nag-heart me, sa mga gifters natin. Maraming salamat po. So this is GATV, reaction, boses, opinion po ng taong bayan ng mas pinakamahalaga. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.